Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bakit nandito ka? Hindi pinansin ni Luna ang tanong ni Migs. Nagpatuloy lang siya sa pagtitig sa walang katapusang lunti ang lupa sa harapan niya. Tanghali na, hindi ka pa ba nagugutom? Busog pa ako. Umupo ang binata sa tabi niya sa nakatumbang katawan ng puno. Narinig niya itong malakas na napasinghap kaya napabaling siya rito. Akala ko ba, sanay ka rin laging muntik mamatay? Bakit may iniinda ka yata ngayon? Wala akong injury. Sinadya ko lang ang ingay na yon para makuha ang atensyon mo. Alam niyang gusto niya itong sampalin dahil sa katangahan nito kanina. Ngunit siya ay masyado hinalinhan na hindi siya nagdusa ng anumang malaking pinsala na ang tanging magagawa niya ay bumuntong hininga. Hindi ka ba marunong gumamit ng hagdan at kinailangan mo pang paglaruan ng buhay mo para lang maibigay alintik na bulaklak na iyon? Alam mo ba, Migs, kung gaano ko kinabahan sa ginawa mong iyon kanina? Pasensya na, hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang ako natawa sa nangyari sa akin. Nakakatuwa lang talaga, pero aaminin kong kinabahan din ako nang dumulas ako sa pagkakapit sa railing. Napakaisip bata talaga, Migs. Super isip bata. Mahina niya kinurot sa braso ang binata. Huwag mo na uling gagawin yun, Migs, dahil sa susunod, natigilan siya. Hawak na kasi nito ang kanyang mga kamay at nararamdaman na naman niya ang kakaibang init na hatid niyon. Tinitigan siya nito. Nakatingin ito sa kanya gaya ng tingin niya sa kanya kanina. Parang may nakikita siyang maganda dahil sa susunod ay untag nito. Binabawi ni Luna ang mga kamay pero ayaw siyang pakawalan ni Migs. Nagpatuloy rin ito sa pagtitig sa kanya na para bang binibihag ang buo niyang pagkatao. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Alam mo bang sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang pinakakakaiba. Dahil ikaw lang ang babaeng nakilala kong mahirap patawanin pero lagi naman nakakapagbigay kasiyahan sa mga taong nakapaligid sa'yo. At alam mo kung ano pa nagustuhan ko sa'yo? Dumagungdong ng husto ang tibok ng puso niya. Gusto mo ko? Oo, diretsyo nitong sagot. Kasi lagi mo akong pinapangiti at pinapangiti. Kaya siguro ikaw ang naisip kong alukin na magpanggap bilang girlfriend ko. Sa muling pagbanggit ni Migs ng history nila, parang biglang huminto ang anumang kasiyahang nararamdaman ni Luna. Salamat, pwede ko na bang bawiin ang kamay ko? At gusto kong iyong mga kamay. Sinipat nito ang mga kamay niya. Hindi malambot, gaya ng ibang babae naka-holding hands ko na. Pero kakaiba ang ibinibigay na init ng mga kamay mo sa mga hahawak dito. Bitiwan mo na, Migs. Ginawa niyang bitiwan ng mga kamay. Ngunit, bago niya binatawan ng mga kamay, ay mabilis ang hinalikan niya ito. Pagkatapos, ay tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Tara na, ipapasyal kita sa buong hasyenda. Hindi, gusto mong buhatin kita habang ipinapasyal? Napilitan na rin si Luna na tanggapin ang kamay ni Migs at parang nawala na naman siya ng kontrol sa kanyang puso. Oo, lahat ito ay kasalanan ng sariling niyang puso. Napakalawak ng lupain ninyo, puna ni Luna. Kasalukuyang silang dumaraan sa taniman ng mga niyog. Katatapos lang ipakita sa kanya ni Migs ang taniman ng mga tubo at saging. Sa di kalayuan, matatanaw na ang hilera ng mga puno ng mangga. Masipag kasi ang mga ninuno namin, kwento nito. Hindi mapakali kapag walang ginagawa, kaya ibinaling na lang sa pagpapalago ng lupain ang mga oras nila. Kaya heto kami ngayon, tinatamasa ang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamalaki ng lola mo sa Hacienda Adelina. Ipinagmamalaki ko rin naman ang lugar na ito. Ewan ko ba kina lola kung bakit parang hindi nila maramdaman iyon. Siguro dahil lagi kang wala rito. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kinalimutan ko na ang hasyenda. Lumuwas lang naman ako ng Maynila para subukan kung kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at nagawa ko ito. Isa sa mga araw na ito, kapag kontento na ako sa mga naging achievements ko,
Babalik ako rito sa asyenda at aalagaan ko ito gaya ng pag-aalaga ng mga ninuno namin sa lupaing ito. Wish ko lang naiintindihan nila ako. Nasabi mo ba iyan sa lola mo? Umiling si Migs. Kung sa bagay, marami pa namang pagkakataon unless mag-end of the world na bukas. Hindi na nagsalita ang binata kaya binalingan niya ito. Abala na naman siya sa pagtingin sa kanya na may misteryosong titig. Bakit ba lagi mo na lang akong tinitingnan ng ganyan? Anong tinitingnan ng ganyan? Yan! Yang tingin na para ba may gusto kong sabihin na hindi mo masabi sa akin. Wala akong gustong sabihin. Nakangiting sagot nito. Ikaw naman na magkwento. Curious ako sa buhay mo. Hindi agad sumagot si Luna. Pinag-iisipan pa kasi niya kung dapat bang ibahagi sa iba ang pribado niyang buhay. Pero hindi naman na ibang tao si Migs. Naging mabuti siya sa kanya, siya at ang kanyang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ama, naging komportable siyang pag-usapan ang kanyang buhay sa iba. Simple lang ang buhay namin ng pamilya ko. Bati pa lang ako nang mamatay ang nanay ko sa isang malubhang sakit. Wala kasi kaming malaking pera noon para maipagamot si nanay. Kaya, ayun. Sa bagay, mula nang mamatay si nanay, si tatay na lang ang nagtaguhid sa akin hanggang sa makatapos ako ng college. Graduation day ko noon nang mamatay din si tatay. Matagal na pala niya itinatago sa akin ang sakit niya sa colon. Nagtampo pa ako noon kay tatay kasi hindi niya nakarating sa graduation ko. Pagdating ko sa amin, saka ko lang nalaman na isinugod na pala siya sa ospital nang paalis na siya papunta sana sa graduation ko. Hindi na daw niya nakayanan ng sakit. Pagdating sa ospital, saglit lang akong sinabihan ng doktor na hindi na magtatagal si tatay, kaya magpaalam na raw ako. Gusto kong sapakin yung doktor ng mga sandaling iyon, pero imbes na mag-aksaya ako ng oras sa kanya, binalikan ko na lang si tatay sa ICU. Hindi ko akalain na iyon na pala magiging huling pag-uusap namin. Sabi lang niya, ingatan kong sarili ko at sorry daw. Tapos ayun, wala na siya. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ni hindi ko man lang nasabi sa kanya na nakagraduate ako ng maayos at mahal na mahal ko siya. Napaluha na si Luna nang hindi niya namamalayan. Ikinululungkot kong marinig. Tumangulang siya at pilit nang umitis sa mga kabilang luha. Hindi nagpatingin sa doktor si tatay noon kahit lagi siyang inaatake ng sakit niya. Alam ko, nanghihinayin siya sa gasto sa pagpapagamot. Lagi pa naman kaming kapos noon dahil sa pag-aaral ko sa college. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako nakagraduate ako. Nais ng iyong ama na magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya isinakripisyo niya ang kalusugan niya. Huwag mong pagsisihan ang mga ginawa niya para sa'yo. Alam ko, hindi ko lang kasi mapigilan mag-isip minsan. Tumikhim si Luna at tinitigan ang magandang berdeng bukid sa kanyang harapan nang wala talaga nakikita dahil sa kanyang nararamdamang sakit sa kanyang puso. Sa bagay, nakamove on ako sa pagkawala ni tatay. Naisip ko na rin na mag-apply na ng trabaho na tamang-tama sa tinapos kong course. Tingin ko naman, sapat na mga nakuha kong training sa overview. Aalis ka doon? Mamimiss ka ng amo mo. Napangiti nang wala sa oras si Luna nang maalala ang kabaliwan ni Analu. Mamimiss ko rin siya. Sa wakas, isang ngiti mula sa iyo. Bahagya niya pinisal ang kamay niya at hinila siya sa gilid niya at bumulong. Hinihintay ko yan, simula nung una kitang makita. Hindi ko alam na umusisa ka pala sa ngiti ko. Wala kang ideya. Bakit? Wala akong ideya. Natawa na lang si Meg sa sinabi nito. Napatingin tuloy sa kanila ang ilang tauhan sa di kalayuan. Nakakahiya, sabi ni Luna. Baka isipin nila, ginagahasa kita. Hoy! Hindi masamang ideya yon. Tumigil ka na, Migs. Nagdulot iyon na isa pang masaganang tawa mula sa kanila. At muli siyang umiti. Salamat ha. Para saan? Sa pakikinig at sa hindi pagtawa sa mga lihim kong masasakit. Bakit naman kita pagtatawanan? At kung may tatawa sa mga ikinuwento mo sa akin ngayon, isumbong mo sa akin at ipapabugbog ko sila sa mga tauhan namin dito sa asyenda. Mangiistorbo ka pa, nangingiting sabi ni Luna. Basta, salamat. Walang anuman. Pagkatapos, ay hinalikan siya nito sa kanyang sentido. Pero mukhang hindi lang siya ang nagulat sa ginawa ni Migs dahil pagkatapos niyon, pareho silang natigilan. Pagkatapos,
ay dahan-dahan niya itong binitawan. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa mansyon. Hindi ka pa nagla-lunch, diba? Oo nga eh. Pinagsalikop ni Luna mga kamay niya sa kanyang tiyan. Kumakalam na nga rin ang sikmura ko. Bakit kasi hindi ka kumain kanina? Nagutom ka tuloy. Paano ako makakakain? Ninervyos ako ng husto doon sa ginawa mo sa veranda. Hindi ko alam na ganun ka naapektuhan. Napayo ko siya. Bigla ko kasing naalala mga magulang ko. Ayoko nang makakita pa ng mga taong. Tumigil siya at tinitigan siya. Huwag mo nang ulitin, Megs. I won't. Muling nitong hinawakan ng kanyang mga kamay at marahang pinisil. Pasensya na. Hindi na ulit ako gagawa ng mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Bilisan na natin. Baka hinahanap ka na ni na mama. Hindi na ulit ako gagawa ng mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Ramdam ni Luna ang sinseridad ni Megs sa mga sinabi nito. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon nila, baka maniwala pa siya sa ibang kahulugan niyon. 4 na araw na lang at matatapos na ang drama nila. Babalik na sila sa Maynila na ligtas ang pinakaiingat-ingatan nitong bachelorhood at siya naman ay isa ng milyonarya. Sana lang maprotektahan niya ang kanyang puso na unti-unti na nagbabago sa pagtingin sa gwapong binata hanggang sa matapos na ang palabas nila. Samantala, nasasarapan siya sa init na kamay nito sa kamay niya. Namimiss mo na ba ang aming binata, iha? Nilingunan ni Luna ang 2 babaeng mahalaga sa buhay ni Megs, ang lola at ina nito. Parehong nakangiti ang 2. Nakaupo sila sa mga antigong piraso ng mga upuan na eleganteng pinalamutian ang maluwag na veranda. Si Megs, namimiss ko? Nako, hindi ho. Tumitingin-tingin lang ho ako rito sa paligid ng asyenda ninyo. Ang ganda kasi talaga dito. Wala ako nakikitang ganito sa Maynila, ni minsan sa buhay ko. Kalokohan, sabi ng matanda. Alam ko namimiss mo na siya. Halika dito at samahan mo kami para hindi mo masyadong mamiss ang binata namin. Ito talagang matandang to. Nakatanggap kasi ng tawag si Megs na umagang iyon mula sa opisina nito sa Maynila. May emergency meeting daw ito sa ilang kliyente kaya kinakailangan bumiyahe ora mismo. Tumabi na rin si Luna sa magbiyanan bago pa makahalata mga ito na tamang hinala sa kanya. Oo, namiss niya iyon. Anong gusto mo, iha? Kape? Tsaa? O juice? Alok ni tita. Kape na lang po. Nagsali ng kape ang nakaantabay na kasambahay para kay Luna. Salamat. Mainihanda nga pala si Megs na agahan para sa'yo bago siya umalis kanina. Tinawag ni Tita Flora ang kasambahay na agad at sumunod para kunin ang breakfast na tinutukoy nito. Si Megs talaga nagluto nito? Hindi ba siyang pinaka-sweet? Well, ano pa bang sasabihin ko? Mana siya sa kanyang sweet ding lola. Nakangiti siyang sinang-ayunan iyon ni Lola Adelina. Siya nga pala, tinawagan ka na ba niya? Alam mo bang halos ayaw pa nga ng batang iyon na umalis kanina dahil ayaw ka raw niyang iwan dito na mag-isa? Anong palagay niya sa amin? Kakainin ka ng buhay? Natawa na lang si Luna sa pagmamaldita ng matanda pero hindi maiwasan ng puso niya na muling mangarap na baka pwedeng. Gayunpaman, kung hindi ka pa niya tatawagan, sigurado hindi rin iyo makakatiis na hindi marinig ang boses mo. Nagbibilang lang iyo ng oras bago kanya tawagan. Para nga naman hindi masyadong halata na namiss ka rin niya kaagad. Alam mo naman ang binata naming iyon, masyadong ma-pride. Tama ka, mama. Nakita mo ba ang mukha niya kahapon? Ang mga halakhak at ngiti niyang iyon ang hinahanap-hanap ko tuwing wala siya dito. I have never seen him so happy and so contented. Salamat sa pag-uwi sa kanya sa amin, iha. Namimiss na rin kasi talaga namin ang batang iyon, sabi ni Lola Adelina. Nang nagdaang araw, pagdating nila mula sa paglilibot sa asyenda, sinamahan pa si Luna ni Megs na mananghalian. Kulang na nga lang, ito pa magsilbi sa kanya at buong hapon silang nanonood ng mga lumang pelikula mula sa lumang VHS collection ng kanyang lola. Hindi nagtagal, nakisali na rin ang mga magulang at lolo't lola ni Megs. Kaya pati ang mga lumang videos na kuha tuwing may okasyon sa asyenda ay pinapanood nila at walang sawang pinagtripan ng mga kasuotan at buhok ng mga taong nandoon. Kasama na ang mga childhood videos ni Megs. Habang nagkakantsawa ng mga ito, masaya naman nagmamasid si Luna. Pero sa kanyang isip, alam niyang mananatiling eksenang iyon sa alaala niya ng matagal na panahon. Nag-ingay na ang cellphone ni Luna. Parang lumukso na naman ang puso niya
Na makita ang pangalan ni Migs ang nag-register na caller. Nag-excuse siya sandali sa dalawang babae para sagutin ang tawag. Makahulog ang ngumiti at tumangulang ang mga ito. Lumayo siya ng ilang metro bago sinagot ang tawag. Hello? Kumusta? Ako ito Migs. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo bago umalis. Tulog na tulog pa kasi eh. Okay lang, nasa Maynila ka na. Medyo mapalapit na. Mabilis lang ang naging biyahe ko dahil nagpasundo na ako kay Rayleigh para hindi na ako maipit sa traffic. Si Rayleigh ang piloto ng helicopter na naghatid sa akin sa Hacienda Adelina. By the way, nagustuhan mo bang hinihanda kong breakfast? Oo, kaya lang masyadong marami, hindi ko yata mauubos iyon. Basta damihan mo lang ang kain kahit hindi mo maubos. Nakokonsensya ako dahil mula nang dumating ka dyan sa Hacienda, lagi ka nalang nalilipasan ng gutom. Kapag nakita ka ng amo mo sa overview na nangangayayat, baka ipasalvage ako noon. Kapag nakita ako ni Ma'am Annalyn nung tumaba, wala ka ring lusot sa kanya. Yeah, naisip ko rin yan. Tumawa si Migs. Pababa na ng chopper, tatawagan na lang kita mamaya. Huwag mo na rin masyadong pagpapansinin ang pamilya ko dyan. Masisiraan ka lang ng ulo sa kanila. Okay, napapangiti si Luna ng balingan ng mama at lola ni Migs na pareho nakatingin sa kanya. Okay naman sila, mabait sila sa akin. Mahal na mahal ka nila. Gusto ko rin sila. Hindi nila ipinramdam na mababang estado ko sa buhay. Hindi ka nila tatratuhin ng ganoon. Hindi tatratuhin ng sino man ng ganoon. Alam ko, nararamdaman ko. Kaya nga, masaya ako at nakilala ko sila. Na nakilala ko ang buong pamilya mo. Kahit paano, nabawasan ang pagkamiss ko sa pamilya ko. Salamat, Migs. Hindi na umimik ang nasa kabilang linya. Migs? Oo, nandito pa ako. Katahimikin uli sa panig ng binata. Maya-maya, malakas itong tumikhim bago muli nagsalita. Nandito na kami. Sige, ingat ka ah. Kailan nga palang balik mo? Doon, naitanong na rin niya sa wakas ang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Sana hindi halata na hinihintay niya ang pagbabalik nito. Babalik ako kaagad kapag natapos na ang trabaho ko dito. Ano nga palang gusto mong pasalubong? Ikaw, wala. Masyado ka na maraming nabili noong bago tayo magpunta dito. Luma na mga yun. Bahala ka na nga. Hindi naman pera ko mauubos. Muling natahimik si Migs. Naintindihan naman agad ni Luna na hindi talaga magandang topic ang pera. Luna, pagbalik ko dyan, pwede ba mag-usap tayo ng masinsinan? Gusto ko lang akong... Oh, nandito na kami. Tatawagan na lang kita mamaya. Okay, kita-kits. Kita-kits. Hinintay ng marinig ni Luna ang dial tone sa kabilang linya bago binalikan sina Tita Flora at Lola Adelina na sinulubong lang siya ng kakaibang ngiti at mga tingin. Bakit ganyan kayo kumakatingin sa akin? Natatawa niya yung tanong na magbalik siya sa kinauupuan. Natutuwa lang kaming makita ang kakaibang kislap ng mga mata mo, Iha, sabi ni Lola Adelina. Kung ikaw makikita mo lang iyong sarili mo ka, dear. Kahit ikaw, magugulat sa makikita mo. Mas kumanda ka ngayon namumula mga pisngi mo, Luna. Sabi naman sa inyo mama magaling talaga pumiling anak ko. Habang pinapakinggan ang mga ito, lalo naman nagiinit ang mga pisngi ni Luna. Siya rin kasi, hindi mapigilan matuwa ng husto sa naging pag-uusap nila ni Migs. Napakasaya namin na nahanap ka ni Migs namin, Iha. Binigyan mo ng buhay ang mga mata at ngiti ng binata namin. Masama bang mangarap na maaaring totoo ang sinasabi ng mga ito na may pagtingin din sa kanya si Migs sa kabila ng kalokohang pumasok sila? Napailing si Migs. Malabo iyon. Dapat niyang alalahanin na kaya siya nandoon ay dahil sa kagustuhan ni Migs na hindi ma-involve sa kahit sinong babae. Ngayon ninyo lang ho kasi nakita si Migs kaya nagsasalita kayo ng ganyan. Dinampot niya ang tasa ng kape. Bigyan mo ng 1 araw o 2 araw. Mag-iiba rin na makikita ninyo sa mga mata at ngiti niya. 2 araw ka na rito, Iha, at hindi pa rin nagbabago ang tingin sa iyo ng apo ko. 3 araw na siya sa labas, pero wala pang 1 oras pagkatapos niyang umalis. Anong masasabi mo, Iha? Sa tingin mo ba, dapat mo pang pagdudahan ang damdamin sa iyo ng anak ko? O Iha, ako lang ang suspetsosa sa bahay na ito, sabi ni Lola Adelina. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na mahal ka na amin si Migs, okay? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Luna habang nakatingin ng 2 babae.
Sa tingin mo, halos pabulong na tanong niya. Nakangiting tumango mga ito bilang kasagutan. Ano kaya mga ka-felisidad ang importanteng bagay na sasabihin ni Megs kay Luna? Tama kaya ang sinasabi ng lola at mama ni Megs na malaki ang pagmamahal kay Luna ng binata? Kaya naman, abangan!